Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella. Good morning dito sa Amerika. Good morning na din dyan sa Philippines dahil anong oras na dyan sa Philippines ngayon is 9, 10, 11, 12 o'clock. So it's good morning. So sana ay nagiging good sleep kayong lahat. At pagising sa umaga ay good health. At sana ang lahat ay pagising sa umaga ay happy. At wala na kasi mangot. Always be pretty, my friends and friends. Ngayon ang umaga din dito sa Amerika, I think it's 9:30 na ng umaga at Saturday today is October 7. I'm so busy, my friends and friendship, ilang linggo. Dahil si Cass ay nandito sa akin because the mom is in training. Kaya dinahati dito ng maaga pa. Mga 5:30 nagbabiyahe na ang mom from Vallejo going here. At si Cass ay tulog pa pag dinala dito. At pagpasok at aalis ng mom pagkatapos ako na naman dito ang magte-take over kay Cass. Maganda, okay naman pag inalagaan ang batang yan. Mabait at naglalaro lang. Pero ang bigat na pag binubuhat mo. Super bigat at marami ng kalukuhan itong apo ko at nag-i-enjoy talaga kami ni Papa Dude. Alam naman ninyo, apo is our happiness ni Papa Dude. Talagang ang saya ng araw namin kahit nakakapagod ang pag-aalaga sa kanila. Ay happy naman kami. May complain naman na okay masakit ang dito, masakit ang likod mo. Pero sulit pa rin. We are still happy. Dahil yun ang happiness namin, ang aming mga apo. Ewan ko lang kung malayo sila sa amin kung mabubuhay kami ni Papa Dude. Kaya dito kami nakadikit sa kanila dahil sa kanila ang mga apo. Kung tutuusin, my friends and friendship, pwede rin kaming umuwi ng Pilipinas for good. Pero the first reason is ang gamot ni Papa ay nandito lahat. Especially, he is a dialysis person. Pangalawa is ang mga apo namin at nandito sila. At pang-tatlo ay nandito lahat ang mga anak namin. So pabakasyon-bakasyon lang kami if we have time na magbakasyon. Kung may pera, nagbabakasyon kami. Pero pag wala, stay home lang naman. Hindi ba? Kaya ngayon, my friends and friendship, nagre-ready kami na pupunta kami sa isang wedding ng kamag-anak o relatives ng aking asawa. Doon sa Stockton, is a wedding. Kaya nagre-ready ako ngayon. At least si Mama Ella makalabas naman at makapagbihis at makapag-makeup, and this is the time na mag-show up naman ang aking mukha na ganito. Talagang pag sa bahay, talagang lolang-lola talaga ako. Pero tingnan niyo, paglabas ko naman, my friends and friendship, hindi naman mahalata na lola. Pero hindi ko kinahiyang pagiging lola ko. I'm so happy. I'm proud na sabihin na lola ako ng 8 apo. Malalaki na yung iba. Okay, magre-ready muna ako, my friends and friendship. At nai-ready ko na si Habi, alis ko ng dialysis at hindi siya sasama, ayaw niya. Kasi sa oo ba naman, magiging irritable ka pa pag doon ka sa lakaran na mayroon kang dala-dala sa sarili, sa katawan. Kaya may iwan silang dalawa, ang junior at senior dito sa bahay. Kaya ready na, nag-grocery na ako kahapon sa Costco nga kung ano naman ang gusto nilang lutuin. Ay meron namang mga pagkain dito. Humabol pa ako kahapon ng last minute sa Costco ng 7:30 at magsasara ang Costco ng 8:30. Ayun, nakahabol din ako. So my friends and friendship, kaya nakakain ako ng isang bagel lang. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Kasi baka manikip ang suot ko. Kailangan mild lang. Pero nagbaon ako, my friends and friendship, quiet lang tayo ng crackers. Para pag nagugutom ako, kakain ako. Dahil pag hindi ako kumain, baka bumaba ang sugar ko. Yun lang ang nakakatakot. Ang wedding is start ng 3 o'clock. Kaya kailangan ang alis kami rito ng mga 12 dahil ma-traffic. Kaya kailangan magre-ready na ako at baka mamaya sa pagmamadali hindi na ako makapag-makeup ng maayos. Kaya kailangan ngayon start na ang aking pag-makeup. Ito, nagre-ready na si Mama Ella. Paplansya ko ng hair. At ito ang aking mga gamit. I-ready ko na din. Ako ang nagme-makeup sa sarili. Ito yung para sa mata ko. At ito yung liquid lipstick. Ito ay pang party ko lang. At ito yung dito ko sa eyebrow. Ito sa eyebrow ko ang nilalagay. Liquid siya. At ito ang aking mga makeup. Andito ang aking mga makeup. Ayan. Marami pa akong lipstick, pero ito lang ang pinipili ko. At ito ang aking isusuot, my friends and friendship. Ito ang aking isusuot, ang kulay na damit. Kaya for a while naman, ay summer pa rin hanggang ngayon dito. Wala pang ulan. Pero ayan, pero long sleeve na isusuot ko yan. At ito na naka-ready na ang aking mga bag. At ewan ko kung anong sapatos ang susuot ko. Plano ko ay yung red na lang na shoes ang susuot ko. Ito ang aking susuot. Match naman dito. Mayroon naman akong black na shoes. Pero 7.5 yun, parang maluwag-luwag ng kaunti sa pako. Kailangan lagyan mo pa dito ng cork sa loob. Pero ayaw ko, baka mamaya isa kakalakad ko, maiwanan ko yung sapatos ko. Kaya ayan, mas comfortable ako dyan. Ito yung old shoes ko na ito. Kaya nakatago lang to at nakabalot. Kaya mahilig kasi ako, my friends and friendship, sa mga red color. Kaya ayan,
Mamaya ulit, magpaplansya muna tayo ng aking buhok. Medyo, ang gagawin ko sa aking hair, my friends and friendship, ay yung ikukulot ko ang dulo. Yung ganito siya, my friends and friendship. Si Mama Ella kasi, my friends and friendship, noon pa man, ay mahilig talaga mag-makeup, mag-ayos ng buhok. Yun ang hilig ko noon pa man. Kaya nung hindi ko rin ma-afford ang bumili ng mga ganito noon, ang mga electric iron. Kaya ngayon, nung nandito na ako sa Amerika, kung anong kamahal ang electric iron, ay kahit papaano nabibili ko. Pero pinipili ko naman ang mahal, di ba? My friends and friendship, ayaw ko yung mura. Baka mamaya masunog yung hair ko. Wala, ganun lang naman. Ang pagpapaganda ay talagang sacrifice din. Kasi minsan, ang isusuot mo, kung ayaw mo, kailangan mong isuot yun para maging pretty ka. Ang makeup, kahit mainit, kailangan mag-makeup ka para maging maganda ka. Paano ka maging maganda kung hindi ka magkukooperate para sa sarili natin, di ba, my friends and friendship? Kaya hindi pa naman huli ang lahat sa ating lahat. Pwede pa naman tayong gumanda sa pamamagitan ng ating mga makeup, sa pamamagitan ng ating mga lipstick. Kaya pwede tayong gumanda. Hindi yung ibig sabihin na, okay, may tanda na ako, lola na ako, ayaw ko nang magpaganda. No! Mali yan, my friends and friendship. Habang nabubuhay tayo, we have a chance na magpaganda. We have a maraming lipstick. Basta lagyan lang ng... Alam nyo, my friends and friendship, pag kinulayan mo lang ang bibig mo o ang lips mo, ay nagkakaroon ng pagbabago ang itsura mo. Kaya nasa sa atin yan. Huwag nating pabayaan ang ating mga sarili. Yun ang sinasabi ko always na always be pretty. Kahit anong hirap ng buhay. Kaya yun karamihan ang mga babaeng iniiwanan ng asawa. Dahil nga, masyado nang nagpapabaya ang mga babae, nagiging losyang na. Pero what if ang mga lalaki? Di ba, iniiwanan din ng mga babae kung ang lalaki hindi marunong mag-toothbrush? Joke lang. Yung sample lang siya, my friends and friendship. Siyempre, ganun din. Pero always be happy, my friends and friendship. Yan na siya, may kulot na siyang konti. Ayan, simpleng curl lang siya, my friends and friendship. Ganun lang, ang dulo lang ang kinaro ko. Diba, may pagbabago pag inayos mo ang itsura mo, pati buhok mo. Kaya ang pagkatandaan ay mababago. Kaya, edad lang ang tumataas. Pwede pa namang mapifix ang mga mukha natin, right? Pwede pa naman natin na malagyan ng mga makeup para maging mukhang bata. Ayaw ko naman ng mukhang teenager. Basta bata lang. Yung may title na bata lang. Yung pasok pa sa masa. Lalagay ako ng konting foundation sa mukha. Para hindi matanggal ang pagka-curl ng hair, ito lang ang ginagamit ko. Yung para sa curl crunch, yun, nabibili ko lang dyan. At tapos na ako mag-foundation, kaya kailangan ko na maglagay din ng aking yung powder. Naglalagay din ako ng concealer para dito sa mga itim-itim. Ito ay highlight, pang-highlight. Nilalagyan ko kagad nitong lipstick para kikita ko ng itsura ko. Pag ganito may okasyon, ink ang ginagamit kong lipstick. Ay, tingnan niyo, my friends and friendship. Ito. Ay, magpapacurl din ang kanyang hair. Yun.
Ang dami kong kalat. Gamit ko rin na yung mga ito lang. Mga basic lang ang alam ko na mag-makeup. Para sa sarili ko. O di ba, nagbabago ang itsura mo pag naglagay ka ng makeup. Ito lang my friends and friendship ang ginagamit ko. Yung liquid, yung ganito lang. Kasi madali siyang dumikit. Naglalagay ako ng aking pilik mata. Kasi masyadong mahaba siya kaya puputulan ko. 15 minutes later. Nakapagkabit na ako ng fake na false eyelashes. Ayan na. Kaya perfect pa rin ang aking pagkabit. My friends and friendship, magsusuot na ako ng aking accessories. Okay, dito nga earring ko, my friends and friendship. Ito ang gagamitin ko. Ay, ayan. O, diba? Okay na siya, my friends. O, tingnan nyo. Ayan. Kaya kailangan siguro, my friends and friendship, ang hair ko, ay medyo a little bit na itaas ko, na parang ganito. Yung parang ganito, yung parang messy siya. Kasi maganda ito pag nag-effort pa akong pwede ng ganito na. O, diba? Yung parang ganyan. Para makita itsura ng aking hikaw. Meron ako isang clip, pero hindi ko matandaan kung nasaan siya. Kasi ako pag nagagamit, kung saan-saan ko lang nilalagay. Tapos, kaunti lang rito. Yung ganito siya, my friends and friendship. Yung messy lang na hair. Kasi ito ang nababagay sa damit ko. Haba nitong bangs ko. Kailangan magputol-putol ako ng konti. Yung putulan ko ng konti. Parati ako nagbibili ng yung hairpin. Kasi hilig-hilig ko para wala kasi ditong store na maliliit yung tindahan na makabili ka anytime. Ako rin ang nagmamanicure sa sarili ko. Pero mas okay kung ganito lang ang hair ko. Parati na lang kasing itinataas ko ang hair tuwing may okasyon. Kaya siguro at this time ay yung ganito lang, yung hayaan ko lang na magganon. Meron akong pangsipit, hindi ko lang matandaan kung nasaan ko nilalagay. Dami ko dito mga pangsipit sa buhok. Kaya ako pag naghubad, tapon dito, tapon. Nasaan na? Ay, naku. Pangit naman my friends and friendship pag ganito. Ito na lang ang i-hairpin ko. Ay, meron akong clip dito noon. Hindi ko na matandaan my friends and friendship kung nasaan ko pinaglalagay ang mga clip. Wala, ewan ko kung nasaan na yun. Ang dami kong kalat. Okay, my friends and friendship, look at my girl. Ito na si Zoe girl. Okay, where are you going? To the wedding. To the wedding. Show to your friends and friendship. You have a nice clothes. Okay? Ito lang my friends and friendship ang ayos ng aking hair. O diba? Bagay dito sa damit ko kasi pag tinaas ko, parati na lang kung may okasyon, nakataas ang buhok ko. Parang wala nang pinagkaiba. Yun lang. At least, kahit papaano ngayon, my friends and friendship, ay marunong na ako magkabit ng aking pilik mata. Kasi ang pilik mata ko na, pag nagkakaedad ka pala, ay nagkakandalaglag na. Kaya at least ayan na siya. Nilagyan ko lang ng hairpin itong aking buhok. Buti na lang madami akong hairpin. Kompleto ako dito my friends and friendship. Kung nail polish, ako lang ang nagpapalis ng aking nail. Hindi ako nagpapa-nail polish kung saan. Ayan. O see? Maraming nababago sa itsura ng tao kung marunong ka lang magdala sa sarili. Yung hindi ibig sabihin na all the time ganito ang gagawin mo. Hindi, pag once in a while sa okasyon, pwede ka namang magpaganda. Kaya naman. O yung bang pag sa araw-araw, maglagay lang ng lipstick, okay na yon. Yung bang wag lang pababayaan ang itsura na magiging lusyang. Ako pag dito sa bahay, lusyang talaga. Pero tinitingnan ko ang itsura ko sa salamin. Tinitingnan ko, kaya naglalagay ako ng lipstick at counting eyeshadow. Ganun lang naman ang buhay. Till sino ba naman, 69 years old na ako, magsi-70 na. Pababayaan ko pa ba ang sarili ko na malapit na ako doon na dadating ang oras na magsasawa na ako sa ginagawa ko. Kaya sinasamantala ko my friends and friendship habang nakakakita pang mga mata ko maglagay ng makeup at mga eyeshadow at saka yung false eyelashes na hanggang kaya ko.
Dahil ayaw kong maging loser. Matanda ka na nga ang edad mo, tapos ang itsura mo, papabayaan mong tumanda. Yun ang ayaw ko, nagiging positive lang parati ako sa itsura ko. Ayaw ko yung parang tumatanda na nagiging down na ang mga skin mo, nagiging down na ang katawan mo. Kaya always I have a poise kahit sa pagtayo ko. Inaayos ko ang sarili ko. Kaya nakakapagpasuot pa ako ng mga high heel. Hindi naman gaanong mataas, yung may heel lang siya. Okay. Ito ang suot ko, my friends and friendship. Yeah. See? Welcome back to my channel again, my friends and friendship. So that's it for today. Not today, because there is another second part pag mapunta kami sa wedding. Kaya this is it for at this time. So watch the next vlog. Today we're going to the wedding. Bye! And don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bolano Vlog. And don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Bye-bye!